ang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong sama-samang papurihan, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating aawitin ang bilang 122 sa atin pong mga imnaryo. Sa iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Sa krus ay nababayuhay, inako ang kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesia walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Tumanggap ng mga latay ang walang salang katawan, inolos
siyang dahilan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesia, walang dungis, di man dapat ay nais si Jesus na madlang sakit. Jesus anong itutumbas sa lahat na paghihirap, kundi ang paglakad sa mapit mong mga landas. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesia, walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus na madlang sakit. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang 125 sa ating mga himnaryo. Sa paanan mo'y nananambilan, O Diyos na aming katubusan, mga alipin
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban. Tunay na napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Ngunit ikaw po ay Diyos, napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po, pinaglingkuran, hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyo pong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa at nahabag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo rin po sila at inilagay mo sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka po nila at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, mulit-muli ay matutunghan mo po kami. Una na nga po dito sa silong ng iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, maging sa mga tirahan ng mga lalaki at mga babae na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan, na sila po ay tinawag mo at kasalukuyang tumatawag ka pa po sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo sa huling araw. Sila man po ay nangakapakinig at nakikipag-aral ng iyo pong banal na ebanghelyo, na ito po ang aming sinasampalatayanan kung aming pananatilihan. Sa ikalawang pagparito mo po, kami po ay iyong magiging tunay mong mga lingkod na magsisipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ipinaiilang lang namin ang amin pong tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Amang banal, sa maraming mga araw na kami pong lahat nilipos mo ng buhay, kagalingan at kalakasan, maging ang aming sariling mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sinasampalatayanan namin, Amang banal, kung paanong kami po pinagpalat iningatan mo sa malayong dakong ito sa mga araw na nagdaan. Gayon din po ang pagpapala at pag-iingat na ipinararanas mo rin po sa lahat ng aming mga kaibigan, sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong banal na katotohanan. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong banal na katotohanan. Ama, nalalaman mo kung paanong nabuhay kami sa mga araw na nagdaan, kung kami ay nangagkukulang pa rin at nangagkakasala. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan, painumin, pakainin ng iyong banal na mga aralin. Alang-alang po sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus. Ama, nakikiusap kami, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, sa mga kamay mo po ipinagtatagubili namin muli
ang aming pakikipagkaisa sa iyong banal na Espiritu, na bagaman kami po ay malalayo sa literal na mga pangangatawan, hindi po namin ginagawang kadahilanan ang pangangalat namin. Sinasampalataya na namin, ikaw po ang may hawak ng aming mga hiram na buhay, mga hininga at mga kapalaran. Aman Diyos, tulungan mo po sana kaming muli. Patuloy kaming mangagkaisa sa iyong banal na mga aralin at mga palatuntunan, at sa pamamagitan nga po ng pangangaral mo sa amin, kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na lingkod. Banalin mo sana ang kanyang puso, ang kanyang kalooban. Linisin mo po ang kanyang isipan, dagdagan mo sana ang kanyang pananampalataya. Tulungan mo ring lubusan niyang maunawaan ang iyong mga kagilagilalas na kaliwanagan, at sa kanya pong pangangaral, bigyan mo nawa ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po'y aming mapakinggan, mangagpagaling din ang aming mga lupang katawan, mangagbukas sa amin ang kapayapaan sa araw-araw at magagandang pintuan ng mga kapalaran. At kami pong lahat, Panginoon, dagdagan mo pa ng maraming mga araw na lipos ng kagaling at kalakasan. Hindi lamang kami, kundi pati ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Higit na nga ang lahat ng aming mga kaibigang nakikinig ng iyong mga dalisay na aral. Ang lahat po ng ito, Panginoong Hesus, sinasampalatayanan po namin na iyong pinakikinggan sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa aming lahat. Ito po ang iyong ibabasbas. Ito po ang iyong ibebendisyon at ipagkakaloob sa amin. Hinihiling po namin ang buong kapakumbabaan sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, husayin na po natin ang ating mga sariling kaluluwa. Tawagin na rin po natin ang ating mga kasangbahay, ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo. Charity must always begins at home. Kuhanin na rin po natin ang ating mga Biblia. At tayo po ay magpapasimula ng makinig sa banal na aralin na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesukristo para po sa Huwebes ng gabing ito. Mula po sa aklat ng Efeso sa kanyang kapitulo 6, versikulo 1, sa Bibliang Ingles po na pinanggalingan ng Tagalog, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Sa Tagalog po, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Dito po merong mahahalagang mga bagay na ibig po ng Diyos na ating matutuhan. Aral po ito sa atin na mga anak, lalo na nga po sa ating mga anak na mayroon pang mga kabataan na kasakasama pa natin sa ating wika nga loob ng ating sangbahayan, mga mumunti nating mga anak. Ang aral po dito, ang ating mga anak ay kailangan po na maturuan na sila po ay magsisitalima o magsisisunod sa kanilang mga magulang, at ang pagsunod na ito sa magulang ay sa Panginoon, na ipinakikilala po, bukod sa nalalaman natin, meron tayong isang Panginoon, isang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, kaya nga po tinatawag natin na Panginoon, Lord. Ang ating mga magulang sa laman, ito po ang ating pinaka-Panginoon. Wika nga, this father and mothers of ours are our second lords or gods in our personal lives sa sanglibutan.
Kung meron talagang iisang Diyos, na wala nga pong iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo sa atin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa buhay po natin bilang tao, merong tayong siyang kinikilala na Diyos natin sa laman sa buhay na ito. Ang ating mga Panginoon sa laman, ang ating Ama at ang ating Ina. At sa Efeso nga po sa 1:1, igagalang natin sila. Kung bakit po? Sapagkat ito ay matuwid. Sa Bibliang Ingles, for this is right. Bilang pagpapasimula po natin, bakit po baga sinasabi ng ating paksa sa Efeso sa 1:1 na ang pagtalima o ang pagsunod sa ating kinikilalang tulad sa ikalawang Panginoon o Diyos natin dito sa lupa, sa ating mga magulang, bakit ito po ay matuwid? Ano po baga ang ibig sabihin ng salitang matuwid? Hayaan po natin ang Biblia mismo ang magpaliwanag. Sa kanya pong Romanos, Kapitulo 7 at versikulo 13, ang unang bahagi po at pagkatapos babasahin din natin ang 12. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin. Ang nagsasalita po rito si Apostol Pablo. Ang tanong natin, bakit sinasabing ang paggalang, pagsunod, pagtalima sa ating mga magulang na utos ng Diyos sa Efeso 6:1, ito ay matuwid. Ano ba yung matuwid? Ayon kay Pablo 7:13, ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin. Ito po ay tanong na nagpapaliwanag na kung liliwanagin lamang o ating lubos na uunawain, ang lahat po ng mabuti o matuwid, ito po hindi nangangahulugan ng tinatawag na kamatayan. Kung ang pagsunod, paggalang sa ating mga magulang na utos ika ng Diyos, mabuti, mangangahulugan ba ito ng kamatayan sa akin? Ang ibig sabihin, hindi po. Kaya nga tama ang tinatawag na pagpapakahulugan sa salitang matuwid. Ang bagay na matuwid, magdadala sa atin sa buhay at hindi po sa kamatayan. Huwag nawang mangyari. Kaya nga, 7:12 ng Romanos din, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, ang utos matuwid at mabuti. Ang ipinakikilala pong mga kautusan dito na matuwid na magdadala sa atin sa buhay, wala pong iba kung hindi yung mga utos ng Diyos. At basta utos ng Diyos, yan po ay banal, matuwid at mabuti at magdadala sa tao na sumusunod sa mga utos na ito sa tinatawag na buhay o kabuhayan. Sapagkat, ayon na rin po sa mga salita ng lalaking si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral na isinulat niya sa aklat na isinulat niya kay Tito sa 1:14 na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao sapagkat nagsisisinsay sa katotohanan. Kaya rito po, maliban po sa mga kautusan ng Diyos na banal, matuwid, at mabuti, maliban po sa utos ng Diyos, lahat na po ng kautusan, una na nga, na mga katha ng mga Hudyo, mga utos ng mga tao, lahat po ay sinsay na sa katotohanan. Ngayon, kung ang mabuti, na ito nga ang ating paksa, nang wika sa atin sa 1 ng Efeso, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid.
ito'y mabuti, ibig lang sabihin, ito ay kautusan ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, ayon nga po sa ating paksa, mga ginigiliw naming kasama naming nakikipag-aral, na ito'y siyang ninanais ng Diyos na ating pag-aralan sa Huwebes po ng gabing ito. Ano nga po baga naman ang maidudulot nito sa buhay ng bawat mga anak natin na magsisitalima o magiging masunurin sa kanilang mga magulang na ipinakikilala na kanilang mga Panginoon sa buhay na ito? O pangalawa, nating Diyos tayo na mga anak din naman. Mga iginagalang na mga tagapakinig. Ituloy po natin ang Efeso 6:1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Ang mga magulang natin, they are our lords in this earth. Pangalawang Panginoon natin, pangalawang Diyos. Bakit? Sapagkat ito ay matuwid. Alam nga natin, ito'y matuwid dahil ito pala ay utos ng Diyos. Banal, matuwid at mabuti. Kaya nga sinasabi, 6:2, ituloy natin, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ito po pala ang unang utos ng Diyos. Makinig tayo mga kapatid, ito ang siyang unang utos na mula sa Diyos na mayroong pangako. At ito'y utos ng Diyos para sa mga anak ng mga tao o bawat mga supling ng mga tao sa balat ng lupa. Tunay po baga ito na ito'y isa sa mga unang utos ng Diyos at tunay po baga na may pangako. Buksan natin ang Exodus, Kapitulo 20 at versikulo 12. Doon po sa 2 tapyas na bato, na kilalang kilala po ngayon sa huling araw na ito, nandun ang 10 Commandment. Alam po ninyo sa katotohanan po, hindi po lamang 10 Commandment ang mga kautusan ng Diyos. Ito po lamang ang unang-unang 10 na pinaka malalaking mga kautusan ng Diyos na ibig na pangunahin na bigyan ng Diyos ng mga tao ng kanilang paggalang, pagsunod at pinakapalatuntunan. Bukod po sa 10 kautusan, napakarami po, hindi mabilang. Kung inyo pong babasahin sa Genesis, sa Exodus, sa Leviticus, hanggang sa Deuteronomio, napakarami pong kasulatan. Hindi lang 2 tapyas na bato, meron pa pong 5 aklat na punong-puno ng mga kautusan ng Diyos. May batas ang Diyos para sa bansa ng Israel, para sa mga nangingibang bayan sa kanila, batas para sa mag-aanak, batas para sa bawat mamamayan, batas sa mga nakikipamayan, at napakarami po batas sa kung ano ang kanilang kakainin. Kaya meron ngang ipinagbabawal na mga hayop na karumal-dumal sa Panginoon na ayaw nilang na hindi nila dapat kainin ayon sa Panginoon Diyos. Kaya nga dito ang atin lamang kinukuha yung pinakamahalaga, pinakabuod ng ating pag-aaral na ang wika sa 6:1 ng Efeso, igalang mo ang iyong ama at ina, at sa 2 na siyang unang utos na may pangako. Dito nga po pinatunayan sa atin ang 6:2 na ito kasama sa unang kautusan na napasulat sa 2 tapyas na bato. Sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang, ano ang pangako?
upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Ito po ang katunayan. Kapag ang isang anak masunurin sa kanilang ama, masunurin sa kanilang ina, hahaba ang inyong mga buhay at mabubuhay kayong mapayapa at masagana. Efesos sa stress, totoo ba yan? Basahin natin. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mabubuhay kang malaon, mahaba ang buhay mo, yayaon kang mabuti. Ibig sabihin, magiging mapayapa, masagana, lilingapin ka ng Panginoon Diyos. Bakit yan? Ang unang utos ng Diyos sa mga anak, sa bawat pamilya, para ang sangbahayan lumawig, magkaroon ng kasaganaan at kapayapaan habang humahaba ang kanilang buhay sa sanglibutan. Ngayon, ano po baga naman ang habilin ng Diyos sa mga magulang upang ang kanilang mga sangbahayan ay yumabong na may kapayapaan habang nangabubuhay sila sa sanglibutan? Sa Efeso din po, Kapitulo 6 at versikulo 4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kapag binabanggit po yung salitang kayong mga ama, ito po ay tumutukoy sa mag-asawa, sa ating ama at sa ating ina. At alam natin ang kasaysayan ng lalangin ng Diyos. Unang nilalang ang lalaki, si Adam, na nagpapakilala si Adam ang nakakahigit sa babae. At ang babae ng lalangin ay kinuha lang, hinatak lang sa tadyang sa tapat ng dibdib ng ating ama na si Adam. At sila nga po ay ikinasal pa ng Diyos at sila'y pinagsabihan, magmula ngayon ay hindi na kayo magiging dalawa, for thou shall no longer be twain but one. Kayo magiging isang katawan na lamang, sapagkat ang pinapagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin ng sino man. Kaya nga, pag sinasabing ama, kasama na po yung ina kung nabubuhay pa yung ina. At vice versa, kung babanggitan naman yung ina, kung buhay pa yung ama, silang dalawa ang tinatawag na mga magulang ng bawat anak sa loob ng anumang sangbahayan. Kaya, dito po, kayong mga ama o kayong mga magulang, huwag ninyong ipamumungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kung paanong tinuruan, mga kapatid, sa 6:1 ng Efeso, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang, sapagkat ito'y mabuti, ito'y utos na salita ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Gayon din naman sa mga magulang. Ang mga magulang ay hindi gagamit ng salita ng tao, utos ng tao, aral ng tao. Huwag ninyong ipamungkahi sa galit, sapagkat lahat naman ng mga kautusan na gawa ng tao, ang mga salita, katha ng mga tao sinsay sa katotohanan, kundi tuturuan natin ang ating mga anak ayon sa saway, ayon sa iniaaral ng Panginoon. Ngayon, ang ating itatanong, alin nga po baga naman ang mga aral at utos ng Diyos na ituturo ng bawat magulang sa kanilang mga anak? Yan po ba nailagay din sa mga banal na kasulatan? Sapagkat sa ngayon nga po, itong mga huling araw natin na ito, napakarami pong mga Biblia at hindi ka na makakatiyak kung alin talaga ang katotohanan, kung alin talaga ang salita ng Diyos. Ito po isang halimbawa, wag naman kayo magagalit.
Unahin mo na yung simbahang kinagisnan, yung Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yung mga Biblia nila 80, sapagkat may mga kasama na mga apokripa, na mga 13 aklat na ginawa ng kanilang mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, yung kanilang mga scribes, mga tagapakinig ayon sa kasaysayan. Karamihan puro na hindi naman kasama sa pinatnubayan ng Panginoon Diyos. Kaya tinatawag na apokripa, yun po hindi na ibinibilang na merong kapahintulutan ng Diyos. At dumako ka naman sa mga Protestante. Ang mga Sabadista may kanilang sariling aklat, may kanilang sariling interpretasyon. Tulad ng mga Jehovah, ang lahat ng mga salita na God o God, ginawa nilang Yahweh o Jehovah. Katulad din naman ang mga iglesia ni Manalo. Meron silang mga kanilang sariling interpretasyon na yung mga nagpapatunay sa Biblia, sa orihinal, na nagpapakilalang si Kristo'y Diyos, inililiko nila at ginagawa nilang si Kristo'y tao. Nako, lalo na nga po, ang marami pang iba't ibang mga relihiyon. Kaya nga po, wala ka nang mapagsasaligan ngayon kung alin ang katotohanan. Maliban doon sa malimit ninyong mapakinggan na aming pinagbabasihan, una na nga yung King James Version ng 1611, original 66 books, original 39 Old Testament books, at original 27 New Testament book. At sa Tagalog, lagi ninyong napapakinggan sa amin, binabasa namin, yung kinuha sa King James Version na ang mga Amerikano ay ating makilala na iniligtas tayo, inialis tayo sa pamamahala ng mga Kastila na lumupig sa atin ng 400 taon, humigit kumulang. Binigyan tayo ng mga Amerikano ng Biblia na isinalig nila sa original King James, yun nga po ang 1905 version, na malimit ninyong mapakinggan sa amin sapagkat yan ang tila hindi nalalayo sa katotohanan. Ngayon, napasulat nga po baga sa Biblia kung alin yung habilin ng Diyos sa bawat ama at bawat ina, na huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon, doon sa tunay na mga salita ng Diyos. Basahin po natin 2 Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Meron pong mga banal na kasulatan na baka pagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Huwag ninyong turuan ng mga kathanang mga Hudyo, ng mga aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Ano ang ituturo natin? Mula pagkasanggol ang wika ni Pablo kay Timoteo. Timoteo, nalalaman mo ang mga banal na kasulatan? Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Ayan. Hindi ka lamang magiging matalino, maliligtas ka pa. At alin nga yung ililigtas? Ang ibig sabihin po, alam natin, maliligtas tayo sa impyerno. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang mga kasulatang ito, tinatawag po na mga banal na kasulatan. Bakit? Nakasulat po roon ang mga salita ng Diyos. Yung mga orihinal na mga salita ng Diyos. At dito'y matututuhan mo ang pananampalataya kay Kristo Jesus at dito'y maliligtas ka sa impyerno.
Ituloy natin, 16 hanggang 17, ano-ano pa ang makukuha ng bawat magulang at maibibigay sa kanilang anak kung sila ay tuturuan ng mga banal na kasulatan. 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabang din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ayan po. Wala na pong ibang aklat kung hindi ang mga banal na kasulatan. Bakit? Ito'y kinasihan ng Diyos. Kaya nga ito'y tinatawag sa Biblia na Kastila, Biblia. Nanggaling sa salitang Griego na Biblion, na kung liliwanagin, mga kapatid, mga lengwa, mga salita, mga banal na salita na kinasihan ng Diyos. At ang mga ito po, tinatawag na mga banal na kasulatan, Biblia, Sagrada Biblia. Binubuo po ito ng 66 na mga aklat. Una na nga po yung matandang tipan, 39, mga tagapakinig, at 27 na bagong tipan, all in all 66 books. Ano po baga naman ang ipinakikilala ng mga apostol nga na tinatawag nga nila na banal na kasulatan? Alin po ito? Kung bubuksan natin ang Isaiah 34:16, panahon pa ng mga propeta, ito po wala pa yung bagong tipan, ipinag-uutos na ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. 34:16 Isaiah, basahin nating lahat. Inyong saliksikin, ito po, inyong saliksikin sa banal, sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin, kahit isa ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Bakit? Iniutos ng aking bibig. Sino nagsasalita? Ang Panginoon Diyos. Meron bang imposible sa Diyos? 32:27 ng Jeremias, narito ako ang Panginoon Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Kaya nga, yung matandang tipan, 39 na mga aklat na magkakahiwalay na isinulat ng iba't ibang mga propeta na hindi nagkita-kita, iniutos ng Diyos. At dahil nga po siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, nagkasama-sama, pinisan ng kanyang espiritu, iniutos ng aking bibig ang wika ng Panginoon. Hindi mangangailangan ito ng kanyang kasama, hindi magkukulang. Paano pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na doon lamang sa matandang tipan talagang magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan? Buksan natin ang Juan 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ito po ang nagsasalita Panginoong Jesucristo. Humigit kumulang po 30 hanggang 33 nang ito ay kanyang salitain. Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito yung matandang tipan, yung scroll. Ibig kong malaman ninyo na nang ito'y mapasulat at salitain ng Panginoon, wala pa yung bagong tipan. It is only the Old Testament na isinulat ng mga iba't ibang propeta. Sana'y unawain natin. Ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa matandang tipan o mga kasulatan? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon
mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ayan. Noong araw ng salita ito, wala pa po ang New Testament. Ang tinutukoy ng Panginoon, ang matandang tipan. Inaakala ninyo, sa matandang tipan, meron kayong buhay na walang hanggan? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa matandang tipan? At bakit? Ang mga ito, ang Old Testament, siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Period. Napakaganda. It is the Old Testament books that will prove to everyone who Christ is. Isang halimbawa. Ano nga ang katunayan? Nagpapakilala na mula sa matandang tipan na siya nga ang Panginoong Hesukristo. Buksan po natin ang Deuteronomio. Sa kanya pong 18, 15 at 18. Na doon po'y sinasabi, at ang Panginoong Diyos ay nagsalita na nagsasabi, tunay ka na ako'y magtatayo ng isang propeta na katulad mo, Moises, sa gitna ng aking bayan. At pagdating nung propetang iyon na manggagaling sa gitna ng bansa ng Israel, sa kanya na sila, yung mga Israelita, doon na sa propeta na itatayo ko na mula sa gitna ng bayan ng Israel, doon na sila makikinig. At ang sino mang hindi makikinig ay pupuksain. Sino ngayon yan? Buksan ninyo ang aklat ng mga gawa. Sa kanya pong Kapitulo 3, versikulo 20 at 22, na doon ay sinasabing tunay na sa inyo'y inihula, sinalita ni Moses, na sinasabi ng Diyos, ako'y magtitindig ng isang lalaki, ng isang propeta na katulad mo, Moses. At pagdating niya, sa kanya na sila makikinig at upang sa kanila'y italaga ang Kristo. Ito po, upang sa kanila'y italaga ang Kristo, yung Kristo na inihula ng Diyos kay Moses. 1,000 taon humigit kumulang ang nangyari, ang nauna pa muna ng salitain, at ang kaganapan nga po yun ang ating Panginoong Hesukristo. Aklat ng mga gawa 3:20 at 22. Basahin po ninyo, mga magulang at mga kapatid. Isang halimbawa po lamang iyon. Ngayon, ano po ba naman ang mapapatunayan nga natin sa mga banal na kasulatan? Bukod pa ron sa ating napakinggan sa Deuteronomio 18:15-18, pinatunayan ni Apostol Pedro, aklat ng mga gawa 3:20 at 22. Meron pa ba tayong mapapatunayan pa tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Basahin po natin sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral 5:37 ng San Juan. Ang Ama na nagsugo sa akin, siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Bakit nga makikita ang Diyos? Ano ba ang Diyos? San Juan 4:24 at 23. Ang Diyos ay Espiritu. Dumarating ang araw at oras at hinahanap ng Diyos, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos walang laman, walang buto. Ayon pa man din kay Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 18, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Ang Diyos Espiritu, pero makapangyarihan sa lahat. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero kapag ang Diyos gusto niyang magpakita, sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat, magagawa niya. Kaya nga siya nagkatawan tao para makilala at makita siya. Kaya nga sa 5:37 ng Juan,
Ang Ama na nagsugo sa akin, siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung Ama, yung Diyos, yung walang laman, walang buto, yung makapangyarihan sa lahat, siya ang magpapatunay sa inyo tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo, espiritu. At sa 38, at kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kanyang sinugo. Hindi nga sinampalataya na ng Panginoong Jesucristo. Pinupukol nga nila ng bato. Kanila nga pong ipinagsakdal ng blasphemy. Kanilang ipinagsakdal ang Panginoon sa hukuman sa Sanhedrin ng mga Hudyo, na bagaman tao'y nagpapakunwaring Diyos. Mga tagapakinig, ngayon, ano po baga? Ang dapat sanang sasampalatayanan natin sa Panginoong Hesukristo. Ituloy pa natin ang paliwanag ni Apostol Juan 5:43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan, siya ninyong tatanggapin. Naparito ako. Dala-dala ko ang pangalan ng Ama sa pangalan ng aking Ama. Kaya nga sa tuwing makikipagpulong ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang kanyang sinasabi? Kapayapaan ang sumainyo, mga anak. Kapayapaan ang sumainyo. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Sa pangalan ng aking Ama, bumabati ako sa inyo ng kapayapaan. Ayaw ninyo akong tanggapin. At kung iba ang paririto sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin ninyo. Kumbaga po sa huling kapanahonang ito, kami nga po, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bumabati kami lagi sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na ating Ama na nagkatawan tao. Binabati namin kayo ng kapayapaan, at kami po ay Iglesia ng Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayaw ninyo kaming tanggapin. Pagka kami paririto, tatanggapin ninyo kami sa ibang pangalan. O tinatanggap ninyo yung mga Iglesia Apostolika Katolika Romana, kaya maraming membro. Tinatanggap ninyo ang Iglesia Adventista del Septimo Dia, pangalan ng pangingili ng araw ng Sabado. Tinatanggap ninyo, kaya maraming membro. Tinatanggap ninyo ang Iglesia Baptista, Iglesia Pentecostal, Iglesia Episcopal, kung ano-anong mga pangalan, tinatanggap ninyo. Ang wika ng Panginoon 5:43, San Juan, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin? Ngayon, bakit nga po baga sa pangalan ng Ama? At ano ba ang nais ng Panginoong Jesucristo nang kanyang sabihin? 5:39 ng San Juan, basahin ninyo ang mga kasulatan. Una na nga, matandang tipan. Binasa na natin. Hinulaan ni Moses, 1,000 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. Magsusugo ang Diyos ng isang propeta. Pagdating ng propetang iyon sa kanya na makikinig at ang ayaw makinig sa kanya ay susumpain ng Diyos. Pinatunayan ni Apostol Pedro, Aklat ng mga Gawa 3:20-22, ang Panginoong Jesucristo, ito ang hinulaan na nagpapatotoo ayon sa 5:39 ng San Juan. Basahin ninyo ang mga kasulatan. Inaakala ninyo na dito mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ano ba ang dapat nating patotohanan sa ating Panginoong Hesukristo? 14:1 ng San Juan din. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Huwag magugulumihanan. Don't be troubled in your heart. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos.
Have faith in God. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Have faith on me. Ang wika ng Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid, bakit? Magsisampalataya tayo sa Diyos, magsisampalataya tayo sa Kanya, kay Kristo. 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Amen? Kaya nga mga magulang at mga kapatid, dito'y napakaliwanag. Naparito ako sa inyo sa pangalan ng Ama, hindi ninyo ako tinatanggap. Ang Ama ang magpapatunay sa inyo tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig. Kailanman hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Ngunit, ang wika ng Panginoong Jesucristo, siya ang magpapatotoo, ang Ama, magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Bakit nga? Ako at ang Ama ay iisa. Na kung liliwanagin ang Panginoong Diyos, siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa San Juan din, 8:24 at 27, ayon sa King James Version na pinanggalingan, Verily, verily, I say unto you, you shall die in your sins, if you believe not that I am He. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya. Sa 27, they understood not that Jesus spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan yung sinabi ni Jesus na kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga ang Ama, tatapon kayo sa impyerno, mamamatay kayo. Napakaliwanag po. Kaya sa 5:39, basahin ninyo ang mga banal na kasulatan. Una, ang matandang tipan. Inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Makikilala ninyo kung sino ako. Na siya rin ang Ama. At sa Isaias din po, sa kanyang 9:6, kayo naman ang magbasa. Sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki. Ang pamamahala iaatang sa kanyang balikat. Mga tagapakinig po namin, ang kanyang pangalan tatawaging Kamangha-mangha. Bakit Kamangha-mangha? Walang hanggang Ama. Pangulo ng kapayapaan. Makapangyarihang Diyos. Amen. Sino yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, napakaganda po ng ating mga aralin, mga kapatid at mga magulang. Sa kanya pong 6:1 ng Efeso, isa pong banal na katungkulan nating mga magulang. Natuturuan natin ang ating mga anak ng mga aralin na mula sa mga banal na kasulatan, at ang mga anak naman ay magiging matalimahin sa ating mga iniaaral sa kanila sa 1 hanggang 2 ng Efeso, na ang Ama, mga magulang at ang mga anak ay kailangang magkaisa po ng puso, magkaisa ng pananampalataya tungkol po sa lahat ng sinasabi ng mga banal na kasulatan. At ayon na rin nga po sa mga itinuturo ng Santong Sulat sa Hebreo 3:6, si Kristo gaya ng anak. Ang Panginoong Jesucristo lumagay po sa kalagayan ng isang anak. Puna sa bahay niya. Gaya ng anak, pero siya ang pinuno sa bahay niya. At ang bahay niya, 3:6 ng Hebreo, ang bahay niya ay tayo kung ating sinusunod na mainam
ang kanyang mga salita, kung tayo nabubuhay sa kanyang mga palatuntunan, at ang ipinakikilala na bahay ng Diyos, unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo, Timoteo, kung paano ang dapat ugaliin ng mga tao o ng mga anak ng Diyos sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ang Diyos sa bahay ng Diyos? Nang wika kanina sa Hebreo 3:6, si Kristo, gaya ng anak, puno sa bahay niya, ang bahay niya ay tayo. At yung tayo na tinutukoy, tayo na mga mananampalataya na inilagay ng Diyos sa kanyang bahay upang maalaman mo kung paano ang dapat na ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos. Sino ang Diyos doon? Nabuhay! Ang Diyos natin buhay. Hindi natin Diyos si Birhen Maria, hindi natin Diyos si Kalunsad, hindi natin Diyos si Mama Mary, hindi natin Diyos kung sino-sinong mga patay ng mga tao. Wala tayong kinikilalang Diyos kung hindi ang nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Unang Timoteo 3:15, upang maalaman mo kung paano dapat na ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos na buhay. Alin yan? Na siyang iglesia ng Diyos. Sa Makatwid po baga, merong iglesia ng Diyos, yan ang bahay ng Diyos na buhay. At alin ang iglesia ng Diyos? Unang Tesalonica 2:14, kayo'y nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ito po ang iglesia, iisang iglesia na itinayo ng nag-iisang Diyos sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, nang siya po ay magkatawan tao. Mateo 16:18, sa ibabaw ng malaking batong ito, upon this rock I shall build, or I will build my church, and the gates of hell shall not prevail upon it. Sa Makatwid, ang bawat mananampalataya na tumanggap ng pangalan ng Ama, Anak, sumampalataya kay Kristo Jesus at Espiritu Santo, na kanyang ebanghelyo o kanyang mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito pinagsasama-sama ang mga anak na masunurin sa kanilang mga magulang, ang mga magulang na nagtuturo ng banal na ebanghelyo o mga salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Ang mga pamilyang ito tinatawag na bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, katawan ng Diyos, na ang pinuno walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa Makatwid bagay ng iglesia, ano ang naroon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Colosos din 1:14, kinaroroonan ng katubusan, siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral, at dito po ipagmamalasakit tayo ng Panginoong Jesucristo. Iingatan tayo kung paanong sinasabi sa Efeso 5:23 at 25, si Kristo ang ulo ng katawan, si Kristo ang presidente ng kanyang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman kay Kristo. Inibig ang iglesia, ibinigay ang kanyang sarili sa iglesia. Si Kristo
ang tagapagligtas ng katawan, ang iglesia ng Diyos, ang bahay ng Diyos, ang pinagsama-samang mga mananampalataya, mga magulang at mga anak na nagkakaisa sa Espiritu sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Hindi po pababayaan ang sangbahayang iyon, mabubuhay ng mapayapa at masagana sa pagkakandili ng makapangyarihang pamamatnubay at kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito nawa ang ipagpala, ito nawa ang ibasbas, ibendisyon ng Diyos sa ating lahat sa Huwebes po ng gabing ito, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, atin pong tanggapin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes po ng gabing ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan, sa gagawin nating paghanap ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.